Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ang tawag sa ating pagdiriwang ay Feast of the Chair of Saint Peter. Sa Tagalog, Luklukan. Mayroon tayong kapistahan hindi dahil sa chair, hindi dahil sa upuan, kundi pinagdiriwang natin ang kapisahang ito dahil sa authority o kapangyarihang ipinagkaloob kay Pedro bilang unang Santo Papa ng ating simbahan. Kung ating titignan, ang chair, kapag sinasabing chair, ibig sabihin authority. Kapag sinabing chair, ibig sabihin chairman, leader. Kaya yun po yung sumisimbolo sa kapangyarihan ni Pedro bilang unang leader at Santo Papa ng simbahang Katoliko. Kung ating pong titignan, ang pangalan po ni Pedro ay hindi naman talaga Pedro. Ang kanyang pangalan po ay Simon. Pero ginawa ni Jesus, binago yung kanyang pangalan, ginawang Pedro, na siyang napakinggan natin sa Ebanghelyo. At ano po bang ibig sabihin ng Pedro sa wikang Latin? Pedro, Petrus, ibig sabihin bato, rock. Kaya ngayon, mainam na magnilay po tayo, ano nga ba ang katangian ng bato? Alinsunod sa kapangyarihan ni Pedro bilang leader ng ating simbahan. Una, ang bato, matigas, stubborn. Kaya nga po, di ba, kapag ang isang tao hindi marunong sumunod, ang sasabihin natin, ang tigas ng ulo nito. Kapag ang isang tao incapable of loving, ang sasabihin natin, ang tigas ng puso mo. At yun po yung isa sa mga properties ng bato. Ang bato, dahil siya'y bato, matigas. At kung ating titignan, the church that we have right now is founded on a stubborn person. Mantakin ninyo, yung unang leader natin, si Pedro, wala kang itulak-kabigin dyan. Di ba si Pedro, siya po yung nagtatwa kay Jesus. Hindi ba si Pedro, siya po yung nagsabi kay Jesus na, kahit saan, susundan kita. Pero sa gitna ng laban, iniwanan ang Panginoon. And I guess, my dear friends, that is the irony of the church. Yes, we are all stubborn. Yes, we are all sinful people. But you see, the church started on the foundation of stubborn people. The church that we have right now is founded on stubborn people. Sinful people at that. Pero ano pong ibig sabihin? Kakaiba talaga, pumili ang Diyos. Abay, mantakin ninyo, ang pinili niyang maging unang leader ng simbahan, yung matigas ang ulo. Ang una niyang pinili maging leader ng simbahan, yung nagtatwa sa kanya. Kaya kung ating titignan, it makes sense na sa atin, buhay pananampalataya, huwag natin sabihin wala na tayong pag-asa kapag sobrang tigas ng ulo, kapag sobrang tigas ng puso. God can still create a wonderful opportunity during this time of being stubborn. Because there is grace behind our stubbornness. Na kahit po matigas ang ulo natin, pwede kang anyayahan ng Diyos. Kahit po matigas ang ulo mo, pwede ka pa ring piliin ni Jesus. The choice of Peter, my dear friends, tells us about the one being called, but the one who do the calling. Hindi yung tinatawag, kundi yung tumatawag. Kaya nga po, hindi ba, may kasabihan po tayo, God calls us not because we are qualified, but rather Jesus qualifies us by loving us and enabling us to love Him back. Yun po yung unang katangian ng bato, matigas. Pangalawa, ang pangalawang katangian po ng bato, hindi lamang po stubborn.
Ang pangalawang property ng bato, stable. Pag sinabi po nating stable, matatag. Our houses must be built on stable grounds, not on shaky foundations. Dahil kung hindi po, guguho ang bawat istruktura. Foundation must be stable in order to withstand all the storms, all the rains, and even earthquakes. Kaya alam niyo kung ating titignan, ang simbahan, hindi ba ganun din? Stable. Pansinin po ninyo ang dami na pong kumalaban sa simbahan. Marami na pong umaway sa simbahan. Marami na pong sumubok na pataubin ang simbahan. Pero ang simbahan, nananatili pa rin nakatayo. Nananatili pa rin matatag. Nariyan pa rin. Yung mga nang-away sa simbahan, wala na sila. Kaya yun po yung pangalawang paalala ng ating simbahan. Yes, the church may be founded on stubborn people, but its foundation is Jesus Himself. Yan. Maaari matigas ang ulo ng mga tinatawag, pero ang pundasyon ng ating pananampalataya, walang iba kung hindi si Jesus. At alam ninyo, tabi-tabi po tabi-tabi po. Magpapatasintabi po ako. Ito po yung malimit ko pong ginagamit na example. Kapag meron po tayo mga kasamahan sa simbahan na masasaktan ng loob, magtatampo, at pipiliin na lamang umalis sa simbahan, ang lagi kong sasabihin, you're not going to leave Jesus because of Judas. Hindi mo iiwanan si Jesus dahil sa iilang Judas. Malimit po, ganyan po yung pakiramdam natin. Kapag nagtampo, hindi na ako magsisimba. Kapag po nagtampo, aalis na ako dyan. Pero nakalimutan, si Jesus din, kasamang iniiwan. Kasamang tinatalikuran. And that is the property or the characteristic not only of the stone or rock, but the church itself. It is secure because it is founded on Jesus Himself. And lastly, the church is not only founded on stubborn people. The church is not only founded on secure God, but third, we are also secured. Ano pong ibig ko pong sabihin? Because the church is founded on the rock. Pedro, Petrus. Ibig sabihin, tested over time. Tested beyond time. Kaya nga po ngayong gabing ito, kapag meron po tayong problemang pinagdaraanan, tignan po natin ang simbahan. Tignan po natin yung ating pamayanan. Tignan po ninyo yung ating parokya. Ang dami pong paring dumadaan sa atin, pero yung ating parokya, hindi ba't paayos ng paayos at paganda ng paganda. Yung pamayanan, marami na po kayong pinagdaan ng problema, pero patuloy pa rin ng paglalakbay patungo sa buhay. Kaya nga po, ito ay dahil sa tayo ay umaasa, hindi po sa galing naming mga pari, hindi po sa talento ng pamayanan, kundi sa biyaya ng Diyos para sa atin. Kaya nga po alam ninyo, sa darating pong very timely, nung nagninilay po ako, sa darating pong Lunes, ikapitong dedication anniversary po natin, nung dinedicate po ang altar ng ating simbahan, na magsisimula po bukas sa ating triduum. This is the best time to be part of the church. This is the wonderful time to be part of our parish. Mantakin ninyo, sa pagsusumika po ng mga nakalipas nating kura paroko, sino mag-iisip na ang parokya ang kagaya natin, hindi nga nadadaanan ng mga sasakyan, magiging isang dambana para sa mga pilgrims. Sino mag-aakala na ang ganitong kalit na simbahan dadayuhin ng mga taong nagdedeboto sa mahal na ina? Hindi yan dahil sa aming mga pari. Hindi yan dahil sa mga laiko. Kundi dahil
sa kabutihang loob ng Diyos sa atin. Kaya tamang-tama po, no? Ngayon, ang ating pinagdiriwang, the chair of Saint Peter. Ang ating pagninilay, paano ba ang maging simbahan? Kaya, tutuhugin ko na, iniimbitahan ko po kayo sa ating 3 araw na Triduum. No? Inimbitahan ko po yung mga paring naging bahagi ng ating paglalakbay. Sa unang gabi, si Father Godwin. Kilala niyo po siya, dati na ating kura paroko. Sa pangalong gabi, no, si Monsignor Bernie Pantin, isa po siya sa mga nag-ayos ng dokumento para po maging shrine ang ating parokya. At ang pangatlo, ang mismong kababayan po nating pari, si Father Bong Tupino. Bakit ko po kayo inaanyayahan? Hindi lamang po dahil upang kayo ay makapunta o makaalala. Nakakahiya po kasi kung ako po ay nag-anyaya, tapos kami-kami lang ang magsisimba. No? Kami-kami lang po uli ang magkikita-kita. No? At sa panghuli, sa mismong araw po ng ating kapistahan, alam niyo, napakabuti po talaga ng Panginoon. Sinubukan ko lamang pong imbitahan isang obispong napakalayo ang panggagalingan, pero sobrang namangha ako sa kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng kabutihan ni Bishop Tirona. Abay, mantakin ninyo, taga-Naga, ating naanyayahan upang pasinayaan ang ating pagdiriwang. Kaya, it is now the best time to be part of our parish. This is the most wonderful time to be part of the church. Amen.